Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan! So, ito na nga guys. Diba, nakalipat na kami sa aming bagong bahay. So, mga ilang days na nakatira kami dito sa bahay namin. So, yung mga kapatid ng asawa ko ay bumisita sila sa amin. So, ayan guys. Yung tatlo niyang kapatid na babae at saka yung brother-in-law ng asawa ko. So, bumisita sila dito, tumitingin sa bahay, sa labas, sa loob, ayan. Nag-tour sila dito sa aming bahay guys. Tinignan nila kung maganda ba yung bahay namin, ganun. So, ano lang yan guys, itong place namin ay dito rin ito sa village lang kung saan kami nakatira dati sa kapatid niyang lalaki. Kasi nga yung asawa ko gusto niya na dito lang siya mismo nakatira sa village malapit sa mga kapatid niya para madali lang niyang mapuntahan yung mga kapatid niya kasi yung mga kapatid niya ay matatanda niya. Kasi yung asawa ko guys, siya kasi yung pinakabunso. Tapos ikasiyam siya na anak. 13 yan sila guys, pero 9 lang sila yung nabubuhay. Ayan. So, yung kapatid niya yung lalaki nung last year namatay na. So, buti na lang ay naabutan ko. Nagkikita pa kaming dalawa. Nakapa-picture pa ako sa kanya, guys. Naka-attend pa ako sa sa last birthday niya. Ayan. Matatanda na kasi yung mga kapatid niya, guys. Yung mga kapatid niya, itong kapatid niya dito, yung katabi niya, guys, 86 years old na yan. Yung mga dito guys, mga tao dito ang titibay. Ang lulusog ng katawan. Kasi nga makaabot pa sila ng 90 years old. Ang pinakamataas na nabubuhay na mga tao dito guys, 90 years old. Pwera lang kung may sakit ka, mabilis kang mamatay, pero pag wala kang sakit, ordinary lang, maabot ka talaga ng 90 plus years old. Ayan. Yung kapatid niyang lalaki, yung pinaka-older, namatay yun ay mga 80 plus din yun, namatay siya. Natutulog lang at namatay siya. Yung kinaumagahan, ayan, pagdating ng nurse, patay na siya kasi natutulog lang siya, namatay. Ayan. So, ganito sila dito guys. Ang tandaan nila masyado. Kasi dito guys, yung healthcare nila dito ay maganda kasi yung healthcare dito sa sa Belgium. Tapos hindi rin sila populated kaya na control talaga nila yung mga tao. Ayan. Hindi guys sa atin na ay nako. Pag wala tayong pera, mabilis tayong mamamatay, ganun. Ganun naman talaga sa atin guys. Ako, hindi priority sa atin yung healthcare ng mga tao dito kasi guys, priority yung healthcare ng mga tao. So, ayan guys. Ayan. Nag-uusap-usap sila na hindi ko naman naintindihan. Ang hirap talaga guys, no? Pag hindi mo naintindihan yung mga nila, pinagsasabi nila, yung mga topic nila, ako nakikinig lang ako guys. Tapos yung comfort ko dyan ay aking phone. Ay bahala kayo dyan, magsasalita kayo dyan. Ako wala akong pakialam, hindi ko naman maintindihan. Kasi nga, yung salita nila guys ay dialect. Gaya sa atin, marami rin tayong mga dialect. Ang pinaka-main nila dito na language ay Netherlands, French at saka German. Tapos dito sa banda sa amin kami kasi dito guys, West Vlaanderen, yung salita namin ay Netherlands. So ako guys, makaintindi ako ng Netherlands pag tanungin ako, pero pag long conversation na,
hindi ako makapagsalita. Makaintindi ako konti pero hindi ako makapagsalita na long conversation. Pero pag magtatanong sila sa akin, yung mga basic lang kasi yung ano guys, yung naintindihan ko, nalalaman ko. Mahirap din guys yung ano nila, yung language nila, Netherlands. Hindi rin, magdalawang taon na ako dito pero basic pa rin ang alam ko guys, kasi nga yung asawa ko ay ang language namin dito sa bahay ay English talaga. Yung asawa ko hindi naman yung nagsasalita ng ng Netherlands, kaya paano ako matutong magsalita ng Netherlands? Yung salita namin sa bahay ay English. Ayan. Yung doon kami nakatira sa kapatid niyang lalaki, yung salita namin nila ay dialect. So hindi talaga ako hindi talaga ako masasanay makinig yung marinig ko yung mga salita ng Netherlands. Lang talaga guys, sariling sikap ko na lang talaga. Yung ginagawa ko guys, nagbabasa ako ng mga books or tumitingin ako sa television, kasi sa television pag tumingin ka ng movie dito may may subtitle, so minsan naintindihan ko, tapos minsan may nakakuha rin ako mga words na hindi ko natutunan sa school. Ayan. Nag-stop kasi ako guys ng school until level 3 lang talaga ako guys. Huminto na ako hindi na ako napapatuloy ng hanggang level 6 yung free dito guys. Pag mag-aral ka dito hanggang level 6, ayan, language nila dito. So, ang nila dito guys ay alphabet din. Alphabet din guys sa atin. Alphabet yung ginagamit nila dito. Pero iba yung sound. Yung iba magkapareho lang sa alphabet natin, pero yung ibang letters nila hindi magkapareha yung sounds. Ayan. Kaya pag magsalita sila ng English dito guys, parang British English. Gaya ng welcome, di ba? Welcome sa atin in English. Dito kay welcome. Ganun. Tapos sa atin yung water, sa kanila dito water. Ganun, water. Ayan. Pero may may magkapareho rin na sa English, mayroon din nakapareho sa sa Tagalog. Kasi yung lavabo nila dito, lavabo. So sa atin lababo. Yung tasa nila, sa atin din tasa. May magkapareho rin na pamilyar na na mga salita. Ayan. Ganyan sila dito guys, pag magkaupo yan sila guys, talking ng talking, kahit anong mga topic nila hindi ko naintindihan. Yung asawa ko, grabe yan guys, maraldal talaga masyado, ang daming topic yan guys. Pag makapagsalita yan guys, hindi na talaga yan mahihinto, lagi na talaga yung nagsasalita. At nag-uusap din yan sila guys about sa birthday party ng kanilang brother-in-law. Ayan, bukas kasi mag birthday party, 80 birthday party yung brother-in-law nila. Ayan, kaya nag-ipon-ipon yan sila, kasi nga kung sinong sasabay, kung anong dalhing regalo, ganun. Ang buburing ng nila guys, yung party nila dito. Hindi guys, sa atin ang sesay ng party natin, di ba? Ayan guys, tingnan nyo guys, kinakaumagahan yan guys. The following day.
Maumot yun mo ni Glenn. Ha?